Narito ang isang nakakapukaw na kuwento ng pagbangon at paghahanap ng tunay na lakas sa gitna ng pagsubok. Matutuklasan mo kung paano hinarap ni Luna ang mapanghusgang mundo ng syudad at ang mapanlinlang na pag-ibig upang muling mahanap ang kanyang sarili sa kanyang pinagmulan. Handa ka na bang masaksihan ang kanyang paglalakbay? Ipagpatuloy ang pagbasa at hayaang dalhin ka ng mga pangyayari sa isang emosyonal na roller coaster. Sa gitna ng magulong syudad ng Maynila, kung saan ang ingay ng trapiko ay humahalili sa huni ng mga ibon at ang matatayog na gusali ay pumapalit sa malawak na bukirin, doon naninirahan si Luna. Isang dalagang probinsyana mula sa liblib na baryo ng San Isidro na naglakas loob na makipagsapalaran sa Maynila, dala-dala ang pangarap na makatulong sa kanyang pamilya. Hindi niya inakala na bukod sa mga oportunidad, haharapin din niya ang mapanlinlang na pag-ibig at mapanghusgang lipunan. Si Luna ay simpleng dalaga na may kutis na kayumanggi, malalalim na mata na puno ng pag-asa, at mahabang buhok na laging nakapusod. Siya ay masipag at matalino, nagtapos ng kursong education sa isang state university sa probinsya at nagbakasakali sa Maynila upang maging isang guro. Sa kanyang unang taon sa syudad, naging matiyaga siya sa pagtuturo sa isang public high school. Doon niya nakilala si Marco, isang gwapong binata, anak ng may-ari ng isang malaking construction company. Si Marco ang golden boy ng kanilang pamilya, matalino, may karisma, at tila nakukuha ang lahat ng kanyang gusto. Ang pag-ibig ni Luna at Marco ay nagsimula sa eskwelahan, kung saan si Marco ay nagboluntaryo bilang tutor sa mga estudyanteng nahihirapan sa math na siyang major ni Luna. Bilang magkasama sa proyektong ito, unti-unting lumalim ang kanilang samahan. Humanga si Marco sa talino at dedikasyon ni Luna sa kanyang mga estudyante. Sa bawat talakayan nila, nakita niya ang puso ni Luna na hindi lamang para sa pagtuturo, kundi para sa pagtulong sa kapwa. Sa isang gabi ng pagdiriwang ng Christmas party ng eskwelahan, kung saan ang mga ilaw ay kumikinang at musika ay umaalingaw-ngaw, inamin ni Marco ang kanyang nararamdaman. Luna, ang ganda mo ngayong gabi, bulong ni Marco habang sumasayaw sila sa saliw ng isang romantikong kanta. Pero mas maganda ang puso mo. Gusto kitang makasama habang buhay. Ang mga salitang iyon ay nagpakilig kay Luna. Hindi siya makapaniwala na ang isang lalaking tulad ni Marco na tila galing sa ibang mundo ay magkakagusto sa kanya. Ang kanilang relasyon ay mabilis na umunlad. Naging bukas si Marco sa lahat ng kanyang pangarap at ambisyon para sa kumpanya ng kanilang pamilya at madalas niyang isinasama si Luna sa mga social events na dinadalo niya. Sa mga mata ng kanyang mga kasamahan sa trabaho at maging sa kanyang pamilya, sila ay isang perpektong pares, ang matalino at mapagmahal na guro at ang gwapo at matagumpay na negosyante. Ngunit sa likod ng pilit ng ngiti at mga matatamis na salita, may mga lamat na unti-unting nagpapahirap kay Luna. Hindi kailanman naging marahas si Marco sa pisikal, at sa harap ng ibang tao, siya ay laging sweet at maalalahanin. Ngunit sa likod ng saradong pinto ng kanilang condominium unit, ibang Marco ang nagpapakita. Mga banayad na pangiinsulto, mga patagong parinig, at mga tingin ng pagmamaliit ang madalas niyang ipukol kay Luna. Luna, hindi mo ba nakikita ang sarili mo? Ang paraan mo ng pananamit ay parang galing pa rin sa probinsya, sabi ni Marco isang gabi habang naghahanda sila para sa isang party. Kailangan mong mag-level up, hindi ka na sa San Isidro, Luna. Minsan, sinasamahan niya ito ng isang manipis na ngiti na napakalamig. Laging sinusubukan ni Luna na unawain iyon bilang isang biro o paraan ni Marco para siya ay umunlad. Pilit niyang pinag-aralan ang tamang asal, sinubukang sundin ang pamumuhay sa lungsod, at binago ang kanyang pananamit para lang mapasaya si Marco. Nagsikap siya ng husto na hindi maging probinsyana sa mata ng kanyang kasintahan. Ang gabing iyon ay isang Biyernes ng gabi. Katatapos lang ng ulan, nag-iwan ng malamig na simoy na pumapasok sa bintana ng kanilang silid. Dahan-dahang minamasahe ni Luna ang balikat ni Marco na nagpapahinga sa sofa sa sala, nanonood ng isang basketball game. Ang amoy ng adobo na kaluluto lang ni Luna ay pumuno sa silid, nakakatakam. Naramdaman ni Luna ang pagkabog ng kanyang dibdib mula pa noong hapon. May malaki siyang balita na gustong sabihin sa kanyang kasintahan, isang balita na pinaniniwalaan niyang magdadala ng kaligayahan at bubuo sa kanilang maliit na pamilya. Mahal, may gusto sana akong sabihin, mahinang sabi ni Luna
habang isinusubsob ang kanyang mukha sa balikat ni Marco. Nag-ungol lang si Marco. Ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin sa telebisyon. Ano iyon, mahal? Huminga ng malalim si Luna. Tinipon ang lahat ng kanyang lakas ng loob. Kinuha niya ang malayang kamay ni Marco at idinikit ito sa kanyang tiyan na patag pa. Buntis ako, mahal. Katahimikan. Ang tunog mula sa telebisyon ay tila naglaho, nilamon ng bigla ang nakakabinging katahimikan. Ang puso ni Luna ay kumabog ng napakabilis. Naramdaman niya ang mabilis na daloy ng dugo sa kanyang mga tainga. Naghintay siya ng reaksyon ni Marco, isang malapad na ngiti, isang mainit na yakap, o kahit man lang isang masayang pagkagulat. Ngunit ang nangyari ay kabaligtaran. Dahan-dahang inalis ni Marco ang kanyang kamay mula sa tiyan ni Luna. Ang kanyang mukha na kanina'y mukhang relax ay tumigas. Ang kanyang mga mata, na kanina'y walang emosyon, ay naging matalim, puno ng galit na hindi pa kailanman nakita ni Luna noon. May isang kislap ng pandidiri na dumaan doon. Anong sabi mo? Ang boses ni Marco ay mababa. Halos parang isang unggol, malamig, tumatagos sa buto. Iniangat ni Luna ang kanyang mukha, nagulat sa ekspresyon ni Marco. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay unti-unting naglaho. Buntis ako, mahal. Magkakaroon na tayo ng anak. Sinubukan niyang ulitin ng may mas masiglang tono. Sinusubukang iwaksi ang masamang kutob na biglang sumalakay sa kanya. Biglang tumayo si Marco mula sa sofa. Ang biglaang kilos na iyon ay nagpagulat kay Luna. Mula sa kanyang mukha, ngunit hindi pula dahil sa saya. Iyon ay pula dahil sa nag-aalab na galit. Buntis? Buntis ka? Tumaas ang tono ng kanyang boses, puno ng diin sa anak na iyan. Anak mula sa isang babaeng probinsyana na tulad mo? Ang mga salitang iyon ay parang isang maso na humampas sa dibdib ni Luna. Ang kanyang katawan ay nanigas. Ang kanyang hininga ay napigil. Mahal, anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin? Tumawa si Marco ng may panunuya. Isang tawa na hindi pa naririnig ni Luna. Isang tawa na napakasama. Sa tingin mo ba gusto kong magkaanak mula sa'yo? Mula sa sinapupunan mong probinsyana? Mula sa dugo mong halatang-halata ang amoy putik? Umatras si Luna ng isang hakbang, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Hindi anak mo yan. Ayoko. Ayokong magkaroon ng anak na magkakaroon ng lahing probinsyana na tulad mo. Ayokong magkaroon ng anak na magiging pabigat, na magdudulot ng kahihiyan sa reputasyon ko. Itinuro ni Marco ang mukha ni Luna. Sumabog ang kanyang galit. Kinakasama kita dahil naawa ako sa'yo. Dahil gusto kong patunayan na kaya kong paikutin ng isang inosenteng babaeng tulad mo. Hindi para magkaanak. Gumuho ang mundo ni Luna. Ang salitang probinsyana na dati ay isang parinig lamang, ngayon ay lumabas ng lantaran, puno ng pang-iinsulto at puot. Bawat pantig na lumalabas sa bibig ni Marco ay isang lason na pumupunit sa kanyang pagkatao. Ang lalaking dati niyang sinasamba, ang lalaking minahal niya ng buong puso, ay nagtatago pala ng ganito kalaking galit at pagkamuhi. Hindi siya isang prinsipe kundi isang demonyong may mukha ng anghel. Ilaglag mo ang dinadala mo! Utos ni Marco. Ang kanyang boses ay dumagundong sa sala. Umiling si Luna. Ang luha ay bumuhos sa kanyang mga pisngi. Hindi, mahal. Hindi maaari. Ito ang sarili kong dugo't laman. Ilaglag mo, Luna, o sisiguraduhin kong magsisisi ka habang buhay. Tinitigan siya ni Marco ng isang malamig na tingin na nagpatindig ng balahibo ni Luna. Ayokong may isilang na batang probinsyana mula sa sinapupunan mo. Huwag na huwag mong isisilang ang batang iyan o malalaman mo ang kahihinatnan mo, ang banta na iyon, ang tingin na iyon, at bawat masamang salita na lumabas mula sa labi ni Marco ay tumatak sa isipan ni Luna. Noong gabing iyon, sa gitna ng nakakabinging katahimikan, ang bulong mula sa impyerno ng kanyang sariling kasintahan ay sumakmal sa lahat ng huwad na kaligayahan na mahigpit na hinawakan ni Luna. Siya ay napahandusay sa sahig, humahagulgol sa dilim na biglang bumalot sa kanyang buhay, yakap-yakap ang kanyang tiyan na patag pa kung saan nananahan ang isang walang kasalanang sanggol. Noong gabing iyon, matapos humupa ang matatalim na salita ni Marco at tila pati ang mga ilaw ng marangyang condominium unit ay dumilim, si Luna ay nanatiling nakahandusay sa malamig na sahig ng sala. Hindi tumigil sa pag-agos ang kanyang mga luha, binabasa ang kanyang mga pisngi,
tumutulo sa sahig na para bang bawat patak ay isang piraso ng kanyang durog na puso. Sa labas, ang huni ng mga kuliglig na dati ipayapa ay tila naging mga mapanuksong bulong. Ang amoy ng adobo na dati inakakatakam ay tila naging nakakasuka, parang lasong kumakalat sa hangin. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang tiyan na para bang pinoprotektahan ito mula sa matalim na tingin at masasamang salita ni Marco na patuloy na umalingaw sa kanyang isipan. Ilaglag mo ang dinadala mo. Ang boses ni Marco, na dati malambing at nakakaakit ay naging isang bagyong humahampas. Anak mula sa isang babaeng probinsyana. Na tulad mo! Bawat salitang probinsyana na binitawan ni Marco ay tila isang latigo na humihiwa sa kanyang balat, dinudurog ang kanyang pagkatao hanggang sa walang matira. Naramdaman niyang siya'y marumi, hamak, hindi karapat-dapat. Hindi ba't nangako si Marco noon na gagawin siyang reyna? Hindi ba't sinabi niyang mahal siya nito kung anuman siya? Ang lahat ng iyon ngayon ay isa na lamang mapait na alamat na lumulutang sa hangin. Walang pakialam si Marco. Matapos magbanta, tumalikod siya at naglakad patungo sa silid tulugan nang hindi man lang lumingon kay Luna. Dahan-dahang sumara ang pinto ng silid na may mahinang langit-ngit. Ngunit para kay Luna, ang tunog na iyon ay parang tambol ng digmaan na katatambol pa lang. Naiwan siyang mag-isa sa sala na ngayon ay napakalawak at napakalamig, kasama lamang ang kanyang sariling mga hikbi. Ang pisikal na sakit sa kanyang tiyan ay tila walang-wala kumpara sa malaking sugat sa kanyang kaluluwa. Dumating ang umaga, sumilip ang araw sa mga kurtina ng silid, ngunit walang init na umabot sa puso ni Luna. Hindi siya nakatulog. Namamaga ang kanyang mga mata, maputla ang kanyang mukha. Maaga pa lang ay umalis na si Marco papuntang opisina, walang imik, walang lingon na para bang si Luna ay isang estatwang walang buhay sa unit na iyon. Sa katahimikan, ang malaking condominium unit na ito ay naging napakasikip. Bumangon si Luna gamit ang natitirang lakas, naglakad ng pagiwang-giwang patungo sa banyo. Sa harap ng salamin, nakita niya ang kanyang wasak na refleksyon. Hindi na ito ang dating Luna ang Luna na laging nakangiti at nagpapakita ng sigla. Ito ay isang marupok na Luna, isang sugatang Luna. Anak ko! Mahinang bulong niya. Hinawakan ang kanyang tiyan. May init doon. Isang buhay na nagsisimulang umusbong, na hindi pa alam kung gaano kakomplikado ang mundong kanyang sisilangan. Paano niya ito ilalaglag? Paano niya itatapon ang sarili niyang dugot laman? Ang bunga ng pag-ibig na dati kanyang inakalang tunay. Ngunit sa kabilang banda, ang imahe ng galit na mukha ni Marco ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Ang banta ni Marco ay napakatotoo, nakakatakot. Alam niyang si Marco ay hindi nagbibiro sa kanyang mga salita. Gagawin ni Marco ang lahat para makamit ang kanyang gusto. Sa mga sumunod na araw, ang kanilang tahanan ay naging isang malamig na larangan ng digmaan. Umuuwi pa rin si Marco sa bahay, ngunit kumikilos siya na para bang wala si Luna. Ang mga mapanuyang salita at mapangmatang tingin ay naging kanyang pang-araw-araw na pagkain. Luna, sadyang nakatadhana kang maging isang babaeng probinsyana. Luna, huwag kang mangarap na makapasok sa mundo ko, sabi ni Marco isang umaga habang naghahanda si Luna ng almusal. O kapag sinusubukan ni Luna na magtanong tungkol sa kanyang mga plano, sasagutin lang ni Marco nang isipin mo na lang kung paano ilalaglag ang batang iyan. Huwag kang umarting parang ina. Ang salitang probinsyana ay patuloy na bumabagabag sa kanya, bumabalot sa bawat hininga, bawat hakbang niya. Pakiramdam ni Luna ay nakakulong siya sa isang gintong hawla. Gusto niyang lumaban, gusto niyang sumigaw na hindi siya probinsyana, na mayroon din siyang dignidad. Ngunit ang mga salita ni Marco ay tila gumuguho sa kanyang mga pananggalang. Sinubukan niyang makipagtalo. Mahal, isang biyaya ang pagbubuntis na ito. Pwede natin siyang palakihin ng magkasama. Siguradong magiging matalino siyang bata. Ngunit hindi natinag si Marco. Biyaya? Para sa akin, ito ay isang sakuna. Hindi ko kailangan ng biyaya na magpapahiya sa akin sa harap ng mga kliyente at mga kaibigan kong sosyal. Nagbanta pa si Marco. Kung maglalakas loob kang panatilihin ang batang iyan, huwag kang umasang mabubuhay ka ng payapa. Gagawin kong mas miserable ang buhay mo kaysa sa impyerno at hindi ako mag-aatubiling iwan ka. Ang bantang iyon ay isang malaking dagok. Iiwan si Luna sa isang malaking lungsod na tulad nito na walang pamilya, walang trabaho, walang sinuman. Paano siya mabubuhay?
Paano niya palalakihin ang kanyang anak ng mag-isa? Ang takot sa isang hindi tiyak na hinaharap, ang pagkabalisa sa stigma ng lipunan lahat, ay naghalo-halo sa kanyang isipan. Nagsimula siyang mag-alinlangan. Ang kanyang desisyon ba na panatilihin ang batang ito ay puro pagiging makasarili lamang? Dapat ba niyang isakripisyo ang kanyang anak para sa sarili niyang kaligtasan, para makaiwas sa pagkakahawak ni Marco? Sinubukan ni Luna na maghanap ng ibang dahilan para kay Marco. Nagmamakaawa. Mahal, pag-isipan na sanang mabuti. Kung ilalaglag natin, kasalanan iyon. Ngumisi lang si Marco. Kasalanan? Ang kasalanan ay kung palalakihin ko ang isang anak na hindi ko gusto, Luna. Ang kasalanan ay kung mamumuhay ako kasama ang isang babaeng hindi marunong lumingon sa pinanggalingan na tulad mo. Nagliliyab ang kanyang mga mata sa kalupitan na hindi pa nakikilala ni Luna. Ito ang pagpipilian. Mawawala ang batang iyan o mawawala ka sa buhay ko. Pumili ka ngayon. Ang pagpipiliang iyon ay parang dalawang talim ng kutsilyo na sabay na tumutusok sa kanya. Sa isang banda, mayroong isang walang kasalanang sanggol na lalong lumalakas ang tibok sa kanyang sinapupunan, isang sagradong ugnayan na hindi niya basta-basta maalis. Ang pag-ibig ng isang ina na sisibol pa lamang. Sa kabilang banda, mayroong lalong tumitinding panggigipit mula kay Marco, isang tunay na banta at ang takot na mawala ang lahat. Ang kanyang isip ay naguutos na maging makatotohanan. Piliin ang pinakaligtas, sundin ang gusto ni Marco. Ngunit ang kanyang puso ay sumisigaw, ayaw, tumatangging sumuko sa kalupitan ng kanyang kasintahan. Sinubukan ni Luna na magsaliksik tungkol sa aborsyon, lihim na naghahanap ng impormasyon sa kanyang cellphone. Bawat artikulong kanyang nababasa, bawat testimonya na kanyang natatagpuan ay lalo lamang nagpapabigat sa kanyang puso. Ang proseso ay nakakatakot, mapanganib at higit sa lahat, alam niyang ito ay isang kilos na pagsisisihan niya habang buhay. Sumisigaw ang kanyang puso. Hindi, hindi ko gagawin iyon. Ngunit hindi binigyan ni Marco ng puwang si Luna para mag-isip ng matagal. Ang kanyang psikolohikal na panggigipit ay lalong tumindi. Sinasadya niyang hindi magbigay ng allowance, kinokontrol ang bawat kilos ni Luna maging sa maliliit na bagay tulad ng pagkain. Kung ganyan ka karami kumain, lalaki lalo ang anak mo, mas mahirap ng ilaglag. Parinig niya nang kumuha si Luna ng kaunting kanin. O ano yang kinakain mo? Ganyang pagkaing probinsyana, hindi bagay sa isang babaeng tagalungsod na tulad mo. Tila natutuwa si Marco na makitang nagdurusa si Luna, na makitang lalo siyang napipilitan. Sa gitna ng matinding panloob na labanan, naalala ni Luna ang payo ng kanyang yumaong ina. Anak, ang isang ina, ang unang muog ng kanyang anak. Kahit na itakwil siya ng mundo, ang ina ang laging magpoprotekta sa kanya. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan, nagbibigay ng kaunting lakas. Ang bulong ng sanggol sa kanyang sinapupunan na lalo niyang nararamdaman ay tila bumubulong ng isang pakiusap. Huwag mo akong iwan, inay. Si Luna ay nasa isang madilim at tahimik na sangang daan. Alam niyang kailangan niyang pumili manatili kay Marco at talikuran ang kanyang anak o panindigan ang kanyang anak at harapin ang isang nakakatakot na kawalan ng katiyakan. Bawat araw ay isang pagpapahirap, bawat oras ay isang pakikibaka sa pagitan ng isip at konsensya. Matapos ang ultimatum ni Marco na nakabitin sa ere, ang buhay ni Luna ay naging isang paulit-ulit na bangungot. Ang marangyang condominium unit na dati niyang pinangarap bilang isang palasyo ng kaligayahan ay naging isang kulungang pinalamutian ng karangyaan. Hindi na direktang tinatanong ni Marco ang tungkol sa aborsyon, ngunit ang teror na kanyang ikinakalat ay mas banayad, mas nakakasira ng kaluluwa at mas mahirap labanan. Pinalakas niya ang kanyang psikolohikal na pag-atake, ikinukulong si Luna sa isang labirint ng pag-aalinlangan at kahihiyan. Tuwing umaga, kapag sila'y nag-aalmusal sa mahaba at malamig na hapagkainan, sisimulan ni Marco ang kanyang pag-atake. Hindi na siya sumisigaw. Sa halip, ang kanyang boses ay mas mababa, puno ng nanunuyang tono na tumutusok. Tingnan mo ang sarili mo, Luna, sabi niya isang umaga habang pinasadahan ang tingin ang anyo ni Luna mula ulo hanggang paa. Kahit nakasuot ka na ng damit mula sa mamahaling butik, hindi mawala ang aura mong probinsyana. Gusot ang buhok mo, walang buhay ang mukha mo. Kaya pala hindi ako ginaganahan sa'yo.
Yumuko si Luna. Sinusubukang pigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Sinubukan na niya ang lahat nag-ayos, nag-alaga sa sarili. Ngunit sa mata ni Marco, lahat ng kanyang pagsisikap ay walang kabuluhan. Pupunahin ni Marco ang lahat. Ang paraan ng pagsasalita ni Luna na ayon sa kanya ay masyadong may punto at hindi elegante. Sabihin mong, ako, hindi siya. Sasabihin niya, mas magalang at klas yun. Pero mahirap talaga. No. Ang mga nakasanayan sa probinsya, mahirap tanggalin. Pinuna pa niya ang paraan ng pagkain ni Luna. Bakit ang dami mong kumain ng kanin? Tatabakan yan. Tapos ang lakad mo parang mga nanay sa palengke. Para bang bawat kilos ni Luna ay isang mantsa na kailangang burahin, isang malinaw na katibayan ng kanyang pagiging probinsyana. Ang pangiinsulto ay hindi lamang tungkol sa pisikal na anyo, kundi tumagos sa kaibuturan ng pagkatao ni Luna. Sinisira ang kanyang tiwala sa sarili nang paunti-unti sinubukan ni Luna na magtago. Mas marami siyang ginugol na oras sa silid, iniiwasan si Marco. Ngunit tila may mga mata si Marco sa lahat ng dako. Kung masyadong matagal si Luna sa silid, kakatok ng malakas si Marco. Pagkatapos ay papasok ng walang paalam. Anong ginagawa mo sa kwarto ng matagal? Nagtatago ka ba sa katotohanang hindi ka karapat-dapat maging kasintahan ko? Hindi karapat-dapat maging ina ng mga anak ko? Pipilitin niya si Luna na sumama sa kanyang mga aktibidad tulad ng mga hapunan kasama ang kanyang mga kasosyo sa negosyo para lamang punahin ang bawat maliit na pagkakamali ni Luna sa harap ng publiko o tingnan siya ng may pagmamaliit na nagpaparamdam kay Luna ng kawalan ng magawa. Sa harap ng ibang tao, magiging matamis at maprotekta si Marco. Mahiyain lang talaga si Luna. Hindi pa siya sanay sa buhay syudad, sasabihin niya na may pilit ng ngiti. Ngunit alam ni Luna na isa lamang itong pagkukunwari para itago ang kanyang madilim na panig. Ang pinakamalaking panggigipit na ginawa ni Marco ay ang pag-iisa. Dahan-dahang pinutol ni Marco ang lahat ng linya ng komunikasyon ni Luna sa labas. Madalas niyang kunin ang cellphone ni Luna sa dahilan na para makapag-focus ka sa pag-aasikaso ng bahay. Kung magrereklamo si Luna, sasabihin ni Marco, sino bang tatawagan mo? Ang pamilya mong probinsyana? Anong silbi nila? Pahirap lang sila sayo. Pinagbawalan niya si Luna na lumabas mag-isa sa dahilan na nag-aalala ako sa kaligtasan mo sa malaking syudad. Kinansel niya ang credit card ni Luna, nilimitahan ang cash. Kung may tawag mula sa kanyang mga kaibigan o pamilya sa probinsya, si Marco ang unang sasagot at sasabihing abala si Luna o may sakit kaya hindi maaaring abalahin. Huwag niyo munang abalahin si Luna, nagpapahinga siya. Sasabihin ko na lang ang bati ninyo, sasabihin niya sa isang matamis ngunit matigas na tono na nagiging dahilan para hindi na tumawag muli ang kausap. Unti-unti, naramdaman ni Luna na lumiliit ang kanyang mundo. Hindi na niya matawagan ang kanyang dating kasamahan sa San Isidro na dati laging nagbibigay sa kanya ng payo. Hindi na niya makausap ang kanyang tiyahin na puno ng pagmamahal. Ang kanyang mga dating kaibigan sa lungsod na madalas niyang kasama ngayon ay lumayo na dahil laging tinatanggihan ni Marco o si Luna mismo ay nahihiya sa kanyang kalagayan. Ang kanyang social media ay mahigpit na binabantayan at bawat positibong komento na natatanggap ni Luna ay gagawing katatawanan ni Marco. Tingnan mo ang mga kaibigan mo, kasing probinsyana mo rin, pinupuri ang mga walang kwentang bagay. Kinontrol pa ni Marco ang pinapanood ni Luna, ang binabasa niya. Mag-uuwi siya ng mga libro o mamahaling magazine na ayon sa kanya ay bagay para sa isang babaeng tagalungsod. Ngunit sa totoo lang, ito ay isa pang paraan para burahin ang pagkakakilanlan ni Luna bilang isang babaeng probinsyana. Kapag sinubukan ni Luna na manood ng isang palabas sa TV na dati niyang gusto, agad na ililipat ni Marco ang channel sa dahilan na murang palabas yan. Hindi bagay sa bahay natin. Inalis pa niya ang lahat ng mga palamuti mula sa probinsya na dinala ni Luna sa unit. Mga baduy na gamit yan, Luna. Huwag mong gawing parang kubo ang unit natin. Dahan-dahan, nagsimulang maniwala si Luna sa mga sinasabi ni Marco. Nagsimula niyang tingnan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga mata ni Marco, isang babaeng probinsyana na hindi karapat-dapat, walang halaga, at hindi karapat-dapat maging isang ina. Ang kanyang tiyan na unti-unting lumalaki ay tila naging isang pabigat, hindi isang biyaya. Ang mga paulit-ulit na bulong ni Marco na lumalason sa kanya ay nagparamdam kay Luna ng kawalan ng magawa,
pag-iisa at walang masilungan. Umiiyak siya ng tahimik tuwing gabi. Nagtatago sa ilalim ng makapal na kumot, hinahanap-hanap ang amoy ng basang lupa at ang huni ng mga kuliglig sa baryo ng San Isidro. Hinahanap-hanap niya ang yakap ng kanyang ina na hindi kailanman siya huhusgahan. Nagawa ni Marco na lumikha ng isang realidad kung saan si Luna ay isang taong walang silbi at ang tanging paraan para makalabas ay sundin ang kanyang kagustuhan. Pakiramdam ni Luna ay para siyang isang tuyong dahon na nalaglag mula sa sanga, inaanod-anod sa gitna ng bagyong nilikha ng kanyang sariling kasintahan. Alam niyang kailangan niyang humingi ng tulong, ngunit paano? Saan siya pupunta? Sino ang maniniwala sa kanya? Sa isang babaeng probinsyana na nakatira sa likod ng mga gintong pader na ito, ang terror ng mga salita at manipulasyon ni Marco ay nagparamdam sa kanya ng pagiging dayuhan kahit sa kanyang sarili. Pakiramdam ni Luna ay para siyang isang manika na unti-unting pinuputol ang mga tali. Ang pag-iisang nilikha ni Marco ay napaka-perpekto. Ikinukulong siya sa isang walang katapusang kawalan. Bawat araw, bumabalik sa kanyang isipan ang ideya ng pagpapalaglag. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil nagsisimula na siyang maramdaman na iyon na lang ang tanging paraan para makatakas sa paghihirap na ito. Ngunit sa tuwing hahawakan niya ang kanyang tiyan na nagsisimula ng umbok, nararamdaman niya ang isang banayad na tibok ng buhay at ang kanyang puso ay mariing tumatanggi. Hindi, anak, hindi susuko si inay sayo. Mahinang bulong niya sa dilim ng gabi, ang kanyang determinasyon na panatilihin ang kanyang dinadala kahit na sinipis ng sinulid ay naging mitsa para maghanap ng paraan para makalabas. Kailangan niyang humingi ng tulong. Pero kanino? Sinigurado ni Marco na hindi niya matatawagan ang sinuman mula sa kanyang baryo. Ang kanyang mga kaibigan sa syudad ay matagal nang walang balita. Sa gitna ng matinding desperasyon, ang kanyang tingin ay napunta sa nag-iisang pag-asa na natitira ang pamilya ni Marco, ang kanyang mga magulang. Alam ni Luna na ang pamilya ni Marco ay mga kilalang tao. Ang kanyang biyenang si Senyora Sofia at Don Roberto ay laging elegante at palakaibigan sa publiko. Sa ngayon, limitado ang interaksyon ni Luna sa kanila. Paminsan-minsan lang silang bumibisita o kapag may malaking pagtitipon ng pamilya. Hindi sila kailanman nagpakita ng masamang ugali. Ngunit hindi rin naramdaman ni Luna ang tunay na init mula sa kanila kundi formal at kalkuladong kabaitan lamang. Ngunit bilang mga magulang ni Marco, hindi ba't dapat mayroon silang konsensya? Hindi ba't sila rin ay magiging masaya sa pagdating ng isang apo? Kahit papaano, baka mapalambot nila ang puso ng kanilang anak o magbigay ng proteksyon sa kanya at sa kanyang magiging anak. Isang tanghali, habang wala si Marco sa unit, naglakas loob si Luna na tawagan si Senyora Sofia. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinipindot ang numero ng telepono ng kanyang biyenan. Kailangan niyang gawin ito bago umuwi si Marco. Matapos ang ilang pagring, narinig sa wakas ang eleganteng boses ni Senyora Sofia. "Hello, Luna. Anong meron? Bihira kang tumawag ah?" Ang boses ni Senyora Sofia ay medyo nagulat ngunit nanatiling magalang. Huminga ng malalim si Luna. "Paumanhin po, Senyora. Sa abala. May gusto po sana akong pag-usapan. Napakahalaga po." "Mahalaga? Ano iyon? Ayos lang ba si Marco?" May pag-aalala sa boses ni Senyora Sofia, ngunit tila mas para kay Marco kaysa kay Luna. "Ayos lang po si Marco, Senyora. Ito po ay tungkol sa akin. At sa pagbubuntis ko, pilit na pinanatili ni Luna na hindi manginig ang kanyang boses. Katahimikan sandali. "Oh, ang pagbubuntis. Bakit? Hindi ba't sinabihan ka na ni Marco na hindi tinapos ni Senyora Sofia ang kanyang pangungusap ngunit naramdaman ni Luna na mayroong mali? Senyora, kailangan ko po talagang makipag-usap." Sa kabila ng pag-aatubili, pumayag din si Senyora Sofia. "Sige, pumunta ka bukas ng tanghali habang wala si Marco. Pero huwag kang magtagal. May laro ako ng golf." Nakaramdam ng kaunting ginhawa si Luna. Kahit papaano, may isang sinag ng pag-asa. Ginugol niya ang natitirang araw sa paghahanda, inaayos ang mga salitang sasabihin para maipaliwanag ang kanyang sitwasyon nang hindi parang nagsusumbong. Kinabukasan, gamit ang isang taxi na palihim niyang binook sa isang app at gamit ang natitirang pera na naipon niya,
Dumating si Luna sa bahay ng kanyang mga biyenan, na mas malaki at mas marangya pa kaysa sa sarili niyang unit. Ang bahay na iyon ay isang salamin ng yaman at katayuan sa lipunan na lubos na pinahahalagahan ng pamilya ni Marco. Sinalubong si Luna ni Senyora Sofia sa sala na pinalamutian ng mga antigong kagamitan at mamahaling mga pinta. Maupo ka, Luna. Ano ba yung napakahalagang bagay na yan? Simula ni Senyora Sofia na may manipis ng ngiti, ngunit ang kanyang mga mata ay may ekspresyong mahirap basahin. Dahan-dahang nagsimulang magkwento si Luna, nanginginig ang boses. Ipinaliwanag niya ang tungkol sa kanyang pagbubuntis, ang hindi inaasahang reaksyon ni Marco, ang mga banta, at kung paano siya patuloy na minamaliit ni Marco sa pagtawag sa kanya na probinsyana. Ikinuwento pa niya kung paano siya pinilit ni Marco na ilaglag ang kanyang dinadala. Umasa siyang makakita ng simpatya o kahit man lang pagkagulat sa mga mata ng kanyang biyenan. Ngunit ang reaksyon ni Senyora Sofia ay lubos na hindi inaasahan ni Luna. Hindi nawala ang manipis ng ngiti. Kahit na ikinuwento ni Luna kung gaano siya nagdurusa, ang mukha ni Senyora Sofia ay nanatiling kalmado, halos walang pakialam. Matapos magsalita si Luna, huminga ng malalim si Senyora Sofia na para bang isang maliit na problema lang ang sinabi ni Luna. Luna, makinig kang mabuti sa akin, sabi ni Senyora Sofia. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin. Alam kong minsan ay matigas ang ulo ni Marco, pero iyon ay para sa ikabubuti ninyo, para sa kinabukasan ni Marco. Nagulat si Luna, para sa ikabubuti. Pero Senyora, gusto niyang ipalaglag ang sarili ninyong apo. Itinaas ni Senyora Sofia ang kanyang kamay, senyas na patahimikin si Luna. Makinig ka muna. Si Marco ang nag-iisang anak namin. Mayroon siyang napakagandang kinabukasan, malaking negosyo, at reputasyong kailangang pangalagaan. Alam mo yan, di ba? Kung gaano ka-pressure ang buhay dito sa syudad. Tumingin lang si Luna, hindi makapaniwala. Pero senyora, anak niya ito. At iyon na nga ang problema, Luna, putol ni Senyora Sofia, na may malamig na tono. Hindi ko layuning maliitin ka. Pero si Marco ay lumaki sa ibang kapaligiran. Kailangan niya ng isang kasama na ka-level niya, na makakasama niya sa kanyang social circle. Hindi ibig sabihin na hindi ka mabuti, pero magkaiba talaga kayo. Humigop ng tsaa si Senyora Sofia. At tungkol sa anak, malinaw na sinabi ni Marco ayaw niya. Kung ayaw niya, magiging pabigat lang iyon. Pabigat para kay Marco, pabigat sa pangalan ng pamilya, at syempre pabigat din para sa'yo. Pero dugot laman niya iyon, Senyora. Apo ninyo. Lalong sumakit ang puso ni Luna. Dapat alam mo kung saan ka lulugar. Luna, tinitigan siya ng matalim ni Senyora Sofia. Napakabait na ni Marco na pinakasalan ka. Dinala ka mula sa probinsya patungo sa syudad. Nararapat lang na suklian mo ang kabaitan na iyon sa pamamagitan ng pag-unawa kung ano ang pinakamabuti para sa kanya. Kung ayaw ni Marco ng anak ngayon, o ayaw niya ng anak mula sa'yo, sundin mo na lang. Iyon ay para sa kinabukasan ninyong dalawa, para sa inyong pagsasama. Muling tumulo ang luha ni Luna. Kaya sang-ayon po kayo kay Marco? Luna, hindi sa hindi ako tumutulong. Iminumungkahi ko lang kung ano ang pinakamabuti para sa lahat. Anak ko si Marco, Luna. Alam ko kung ano ang pinakamabuti para sa anak ko. Tumayo si Senyora Sofia, senyales na tapos na ang usapan. Pag-isipan mong mabuti. Baka magsisi ka pa. Mahirap ang buhay sa syudad, Luna. Baka mawala sa'yo si Marco at wala kang matira. Lumabas si Luna sa bahay ng kanyang mga biyenan na parang naglalakad sa alapaap. Ang sinag ng pag-asa na dala niya kaninang tanghali ay naglaho. Nawasak, ang pader na inaasahan niyang guguho ay lalong tumibay. Ang kanyang mga biyenan na dapat sana'y magiging proteksyon niya ay mas pumanig pa sa kanilang anak at siya pa ang sinisi. Hindi nila siya nakita bilang isang manugang o ina ng kanilang apo, kundi isang problema na kailangang ayusin para sa reputasyon ng pamilya. Sinubukan niyang tawagan ang isang malayong kamag-anak sa Maynila, isang tiyahin na minsan nang bumisita sa kanilang baryo. Magiliw siyang tinanggap ng kanyang tiyahin, pinakinggan ang kanyang kwento ng may pag-aalala. Ngunit, nang sabihin ni Luna ang banta ni Marco at ang kanyang pagnanais na panatilihin ang bata, nagbago ang mukha ng kanyang tiyahin. Naku, Luna, pasensya ka na. Hindi ako pwedeng makialam ng husto. Problema ninyong mag-asawa yan. Ayokong magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa asawa mo at sa pamilya niya.
sabi ng kanyang tiyahin na may halong pagkailang. Kilalang tao si Marco, malaking pamilya. Natatakot akong baka madamay pa ako. Pasensya na ha. Muli, isang pader. Ang takot ng mga tao sa impluensya ni Marco at ng kanyang pamilya ay mas malaki kaysa sa simpatya sa paghihirap ni Luna. Siya ay nasa isang sulok, pakiramdam na walang malalabasan. Ang bilog ng pag-iisa ni Marco ay naging perpekto. Si Luna ngayon ay tunay na nag-iisa. Walang makakapitan, walang masandalan. Ang kanyang lumalaking tiyan ay tila isang pabigat, hindi na isang biyaya. Ang labanan sa kanyang konsensya ay lalong bumigat dahil wala na siyang kakampi. Kailangan niyang pumili sa pagitan ng kanyang sarili, kanyang anak, o isang hindi maiiwasang pagkawasak. Ang lamig ng marmol na sahig sa unit ni Marco ay tumatagos sa buto ni Luna. Ngunit hindi kasing lamig ng kanyang puso na ngayon ay nanigas dahil sa pagkabigo. Ang mga salita ni Senyora Sofia na tila nagbibigay katwiran sa bawat pagtrato ni Marco ay patuloy na umalingaw-ngaw. Dapat alam mo kung saan ka lulugar, Luna. Anak ko si Marco, Luna. Alam ko kung ano ang pinakamabuti para sa anak ko. Ang mga pangungusap na iyon ay parang isang mantra na umuukit ng pighati sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Naghanap siya ng kanlungan, ngunit ang natagpuan niya ay isang matibay na pader na hindi kayang tibagin na binuo mula sa katayuan, sa lipunan at takot. Ilang araw matapos ang walang kabuluhang pagbisita na iyon, nabuhay si Luna sa isang ulap ng kawalan. Kumakain siya ng walang lasa, naglalakad ng walang direksyon, at nagsasalita lamang kung kinakailangan. Patuloy si Marco sa kanyang pag-uugali, nagkakalat ng mga parinig, at binabantayan ang bawat kilos ni Luna. Ngunit tila wala nang pakialam si Luna. Manhid na siya. Tuwing umaga, gumigising siya na may parehong tanong, dapat na ba akong sumuko? At tuwing gabi, natutulog siya na may parehong sagot, hindi. Ang matinding panloob na labanan ay unti-unting naging isang masakit na kalinawan. Ipinikit ni Luna ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang alalahanin ang dating Luna, ang masayahing Luna na hindi kailanman natakot na madumihan sa paglalaro sa bukid, na ipinagmamalaki ang kanyang pinagmulan. Ang dating Luna na handang harapin ang anumang bagay nang may tapat na ngiti. Nasaan na ang Luna na iyon ngayon? Nawala na siya. Natabunan sa ilalim ng mga pangiinsulto at manipulasyon. Isang gabi habang wala si Marco dahil sa isang business trip at napakatahimik ng unit, umupo si Luna sa gilid ng kama. Itinaas niya ang kanyang kamay, hinawakan ang kanyang tiyan na ngayon ay medyo mas malaki na. Nasa ikalawang trimester na ang kanyang pagbubuntis. Ang mga banayad na sipa na naramdaman niya nitong mga nakaraang araw ay lalong nagiging totoo, lalong madalas. Para bang ang walang kasalanang sanggol ay nakakaramdam din ng pagkabalisa ng kanyang ina at sinusubukang magbigay ng lakas. Anak, mahinang bulong niya. Tumulo ang luha sa unan. Patawarin mo si inay na mahina. Patawarin mo si inay na muntik ng sumuko sa'yo. Naalala niya muli ang lahat ng kabutihan na ipinakita ni Marco sa simula, ang kanyang ngiti, ang kanyang matatamis na salita, ang mga pangako ng isang magandang kinabukasan. Ang lahat ng iyon ngayon ay parang isang mirage sa disyerto. Ang Marco ngayon ay hindi na ang kanyang pinapangarap na prinsipe. Ang Marco ngayon ay isang malupit na tao na kayang sirain ang kaluluwa ng isang tao para sa kanyang ego at reputasyon. Siya ay isang laso na dahan-dahang pumapatay kay Luna. Araw-araw, bumabangon si Luna mula sa kama. Naglalakad patungo sa malaking bintana na nakaharap sa maingay na lungsod ng Maynila. Ang mga ilaw ng mga gusali ay kumikislap na parang nangaasar sa dilim na bumabalot sa kanyang puso. Nakakulong siya rito sa likod ng mga marangyang pader na ito, nagdurusa sa kalungkutan. Walang tutulong sa kanya. Walang magliligtas sa kanya. Ang kanyang mga biyenan ay nagbulag-bulagan. Ang kanyang mga kamag-anak ay takot makialam. Ang kanyang mga kaibigan sa baryo ay hindi niya matawagan. Siya ay tunay na nag-iisa. Sa sandaling iyon ng katahimikan na puno ng luha, isang malinaw na pag-iisip ang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Para bang isang makapal na kurtina na tumatakip sa kanyang paningin ay nahawi, hindi na siya maaaring manatili pa kasama si Marco. Ang kapaligirang ito, ang lalaking ito, lahat ng ito ay sisira sa kanya at higit sa lahat sisira sa kanyang anak. Kung mananatili siya rito, mapipilitan siyang ilaglag ang kanyang dinadala o mabuhay sa isang walang katapusang impyerno.
Ang desisyon na iyon na dati ay napakatakot, ngayon ay nagdala ng kaunting ginhawa. Oo, iyon ang desisyon na magbabago sa lahat. Paninindigan niya ang kanyang anak. At para doon, kailangan niyang iwan si Marco. Iwan ang marangyang unit na ito. Iwan ang lahat ng kasinungalingan na ito. Ngunit saan? Wala siyang pera, walang trabaho, at walang koneksyon sa lungsod na ito. Mayroon lamang isang lugar na maaari niyang puntahan, ang nag-iisang lugar na nagbigay sa kanya ng tunay na kapayapaan. Kahit na madalas itong laitin ni Marco bilang probinsya ang baryo ng San Isidro, ang kanyang pinagmulan. Ang lugar kung saan siya lumaki, kung saan nandoon ang alaala ng kanyang yumaong ina na laging nagtuturo sa kanya tungkol sa lakas at katapatan. Doon, baka harapin niya ang mga tingin ng awa at tsismis. Baka harapin niya ang mga paghihirap sa pananalapi. Ngunit kahit papaano, doon ay may kalayaan, may malinis na hangin, may katapatan at higit sa lahat, doon ay mapoprotektahan niya ang kanyang anak. Ang desisyon ay buo na, isang bagong tapang ang umusbong sa kanyang dibdib, sinipis ng sinulid, ngunit napakatibay. Hindi na siya magiging ang marupok at takot na Luna. Siya ay magiging isang matatag na Luna na handang ipaglaban ang kanyang buhay at ang buhay ng kanyang anak. Bumangon siya, mas matibay ang kanyang mga paa. Ang kanyang paningin ay hindi na malungkot kundi nagpapakita ng determinasyon. Noong gabing iyon, sa gitna ng nakakabinging katahimikan, gumawa si Luna ng isang plano. Lihim siyang aalis. Walang paalam, walang komprontasyon, dahil alam niyang lalo lang itong magpapalala ng sitwasyon. Hihintayin niyang umalis si Marco papuntang trabaho o kapag sigurado siyang hindi babalik si Marco sa lalong madaling panahon. Binuksan ni Luna ang kanyang aparador, hindi siya magdadala ng maraming gamit. Ang pinakamahalaga lamang ilang simpleng damit, personal na dokumento at ilang maliliit na alahas na bigay ng kanyang ina na dati niyang itinago kay Marco. Hindi siya kukuha ng anumang ibinigay ni Marco dahil lahat ng iyon ay marumi, bahira ng pang-iinsulto at pagkamuhi. Bawat kilos ay parang isang ritual ng paglaya. Inempake niya ang kanyang mga gamit sa isang maliit na backpack. Mabilis ang tibok ng kanyang puso sa pagitan ng takot at pag-asa. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa hinaharap. Baka kahirapan, baka pangungutya. Ngunit isang bagay ang alam niya, hindi na siya nag-iisa. Mayroong isang sanggol sa kanyang sinapupunan na magiging kanyang pinakamalaking motibasyon. Ang anak na ito na muntik na niyang ipalaglag dahil sa kalupitan ng ama nito ay ang pinakamalaking regalo na dapat niyang ingatan. Noong gabing iyon, sa wakas ay nakatulog si Luna kahit ilang oras lamang. Sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, naramdaman niya ang kaunting kapayapaan. Isang kapayapaan mula sa isang malaking desisyon na kanyang ginawa isang desisyon na magbabago sa lahat. Siya ay magiging isang matatag na babaeng probinsyana, hindi na ang marupok. Ang kanyang mahabang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Nang umagang iyon, kakaiba ang hangin ng Maynila para kay Luna. Hindi na ito maalinsangan at nakakasakal kundi malamig, nagdadala ng isang malabong pag-asa. Maaga pang umalis si Marco papuntang opisina. Tulad ng dati, walang lingon o imik. Ito ang gintong pagkakataon. Kumakabog ng mabilis ang puso ni Luna, nagpapabilis ng kanyang adrenaline. Tiniyak niyang lahat ng mahahalagang gamit ay nasa loob na ng kanyang maliit na backpack, ang mga simpleng damit lang, mahahalagang dokumento, at ang nag-iisang kayamanang natitira, isang kuwintas na bigay ng kanyang yumaong ina. Dahan-dahan siyang naglakad sa bawat silid ng marangyang unit. Ang sala na may mamahaling mga sofa at mga abstract na pinta na hindi niya kailanman naintindihan. Ang modernong kusina na bihira niyang gamitin dahil mas gusto ni Marco na kumain sa labas o kung nagluluto si Luna, mga pagkaing probinsyana na itinatago niya, ang silid tulugan na naging piping saksi sa huwad na kaligayahan at mapait na pagdurusa. Bawat sulok ng unit na iyon ngayon ay tila dayuhan, nakakadiri. Ito ay hindi isang tahanan, kundi isang hawla na kumulong sa kanya. Hindi nagpaalam si Luna. Walang sulat, walang mensahe. Alam niyang anumang paalam ay mag-uudyok lamang sa galit ni Marco at hahadlang sa kanyang pag-alis. Gusto niyang maglaho na parang bula, na para bang hindi siya kailanman umiral sa buhay ni Marco. Gamit ang isang duplicate na susi,
na hindi niya kailanman ginamit, binuksan ni Luna ang pangunahing pinto. Naramdaman ng malamig na simoy ng umaga na humaplos sa kanyang mukha. Huminga siya ng malalim, nilanghap ang kalayaan na may halong tamis at pait. Ang kanyang unang hakbang palabas ng gate ng unit ay mabigat, ngunit bawat kasunod na hakbang ay gumaan. Nagbook siya ng taxi papunta sa terminal ng bus. Sa loob ng taxi, pinagmasdan niya ang matataas na gusali, ang nagsisimulang trapiko at ang mga mukha ng mga tagalungsod na tila nagmamadali. Lahat ng iyon ay bahagi ng buhay na kanyang iniiwan, isang buhay na halos kumuha ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang lumalaking tiyan ang tanging paalala na hindi siya nag-iisa, na mayroong isang malakas na dahilan sa likod ng kanyang mapangahas na desisyon. Ang biyahe sa bus mula Maynila patungong baryo ng San Isidro ay tumagal ng maraming oras. Pinili ni Luna ang upuan malapit sa bintana. Pinagmamasdan ng tanawin na dahan-dahang nagbabago mula sa mga nagtatayugang gusali patungo sa siksikang expressway hanggang sa mga luntiyang bukirin na nagsisimula ng maging pamilyar. Bawat kilometrong kanyang nilalakbay papalayo sa Maynila, bawat masamang alaala tungkol kay Marco ay tila lumalayo rin. Naramdaman niyang mas maluwag ang kanyang paghinga, na puno ng mas malinis na hangin ang kanyang mga baga, hindi na ang amoy ng pagkukunwari at pang-iinsulto. Nang huminto ang bus sa maliit na terminal malapit sa kanyang baryo, hapon na, at ang langit ay nagsisimula ng magkulay kahel. Bumaba si Luna, dala ang kanyang backpack. Medyo naninigas ang kanyang mga binti dahil sa mahabang biyahe. Ang pamilyar na amoy ng basang lupa at mga dahon ay agad na sumalubong sa kanyang pang-amoy. Ang tunog ng tandang na tumitilaok sa dikalayuan, ang mainit na bati mula sa mga nagtitinda sa terminal lahat ay tila isang maligayang salubong. Ito ang kanyang tahanan, ito ang kanyang pinagmulan. Ngunit ang pagbabalik ni Luna ay hindi ganap na walang alon. Nagpasya siyang hindi dumiretso sa kanilang lumang bahay, na ngayon ay tinitirahan ng kanyang kapatid, kundi dumaan muna sa bahay ng Aling Nena, ang kapitana ng baryo. Si Aling Nena, isang babaeng nasa katanghaliang gulang, na may magiliw na ngiti at maamong mga mata, ay isang respetadong tao sa baryo. Para na siyang pangalawang ina ni Luna, mula nang mamatay ang kanyang ina. Luna! Diyos ko anak! Agad na niyakap ni Aling Nena si Luna nang makita siya sa veranda ng bahay. Ang yakap na iyon ay mainit, taos-puso, malayong-malayo sa mga yakap ni Marco na laging walang laman. Saan ka ba nagpunta? Bakit bigla ka na lang dumating? Nasaan si Marco? Nagbabakasyon ba kayo rito? Sunod-sunod na tanong ang lumabas sa bibig ni Aling Nena, kasama ang hindi maitatagong pagtataka. Ngumiti lang si Luna ng manipis, namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Mag-isa lang po ako, Aling Nena. May gusto po akong ikuwento. Nang gabing iyon sa simpleng kusina ni Aling Nena, na may isang basong mainit na salabat at isang platong piniritong saging, ikinuwento ni Luna ang lahat. Mula sa simula ng kanilang pagsasama, na tila matamis, ang mga bulong ni Marco tungkol sa pagiging probinsyana, hanggang sa kasukdulan noong siya'y nagbuntis at ipinakita ni Marco ang kanyang tunay na puot. Ikinuwento niya kung paano siya pinilit ni Marco na ilaglag ang dinadala, kung paano siya inihiwalay sa lahat, at kung paano kahit ang kanyang mga biyenan ay hindi nagbigay ng tulong. Ibinuhos ni Luna ang lahat ng kanyang sakit, bumuhos ang kanyang mga luha. Nakikinig ng mabuti si Aling Nena. Paminsan-minsan ay bumubuntong hininga. Paminsan-minsan ay umiiling na hindi makapaniwala. Ang kanyang maamong mga mata ngayon ay nagpapakita ng kalungkutan at bahagyang galit. Nang matapos si Luna, niyakap siyang muli ni Aling Nena, mas mahigpit kaysa dati. Diyos ko, Luna! Bakit hindi ka nagsabi agad? Bulong ni Aling Nena, nanginginig ang boses. Huwag kang mag-alala anak, tama ang ginawa mong desisyon. Napakatapang mo. Ang pagdating ni Luna sa baryo ng walang kasamang si Marco at may umuumbok na tiyan ay tiyak na nakakuha ng pansin. Nagsimulang kumalat ang mga bulungan sa baryo ng San Isidro. Umuwi si Luna pero wala ang asawa niya. Anong nangyari? Medyo malaki ang tiyan niya. Baka may problema sila ni Marco. Mga tingin ng awa na may halong pag-uusisa ang sumusunod sa bawat hakbang ni Luna tuwing lalabas siya ng bahay ni Aling Nena. May mga tumitingin sa kanya ng may awa. Mayroon ding nagbubulungan sa likuran. Hayaan mo na sila anak. Mapapagod din silang magsalita. Ang mahalaga, ligtas ka at ang magiging anak mo.
sabi ni Aling Nena. Sinusubukang pakalmahin si Luna habang naglalakad sila isang umaga. Dito ka na muna. Bukas ang bahay ko para sa'yo. Kahit na may suporta mula kay Aling Nena, alam ni Luna na hindi siya maaaring manatiling isang pabigat. Kailangan niyang maghanap ng paraan para mabuhay ng mag-isa. Ang mga paghihirap sa pananalapi ay nakaamba. Kaunti lang ang pera niya at wala siyang trabaho. Paano niya palalakihin ang batang ito sa baryo nang walang marko? Habang tinitingnan ang malawak na luntiang bukirin, ang malinaw na ilog at ang mga puno ng niyog na kumakaway, naramdaman ni Luna ang isang kapayapaan na matagal nang nawala. Ang simpleng hangin ng probinsya na dati nilalait ni Marco ay tila isang mainit na yakap. Dito, hindi niya kailangang magpanggap. Dito, maaari siyang maging si Luna, ang dalagang probinsyana, kasama ang lahat ng kanyang kakulangan at lahat ng lakas na hindi pa niya lubos na nalalaman. Nang gabi, muling naalala ni Luna ang sinabi ng kanyang yumaong ina. Anak, gaano man kalaki ang bagyong dumating, ang lupang ito ang laging magiging iyong tuntungan. Alalahanin mo ang iyong mga ugat. Ang mga salitang iyon ngayon ay napakaangkop. Bumalik na nga siya sa kanyang mga ugat, at mula sa mga ugat na iyon, kailangan niyang muling tumubo. Isang mahirap na paglalakbay ang naghihintay. Ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa. Mayroong isang maliit na buhay na tumitibok sa loob niya, at iyon ang pinakamalaking dahilan para siya ay bumangon. Ang pagbabalik ni Luna sa baryo ng San Isidro ay parang isang buto na bumalik sa kanyang sariling lupa matapos ang isang bagyo. Maaaring mukha siyang lanta sa labas, ngunit ang kanyang mga ugat ay matibay pa rin, naghihintay na muling huminga ng buhay. Sa bahay ni Aling Nena, dahan-dahang natagpuan muli ni Luna ang kanyang ritmo. Ang amoy ng simpleng lutuin, ang ingay ng mga batang naglalaro sa labas, at ang mga tawanan ng mga taga-baryo na paminsan-minsan ay naririnig lahat ay gamot sa kanyang sugatang kaluluwa. Si Aling Nena ang kanyang unang angkla. Ang babaeng iyon ay hindi lamang nagbigay ng masisilungan, kundi pati na rin ng taingang handang makinig at pusong puno ng pag-unawa. Tuwing gabi, matapos ang lahat ng gawaing bahay, uupo si Luna kasama si Aling Nena sa veranda sa harap. Sa ilalim ng langit na puno ng mga bituin na hindi kailanman ganito kalinaw sa lungsod, ikukuwento ni Luna ang kanyang mga takot sa hinaharap, ang kanyang pagsisisi sa pagtakas, at ang stigma na maaaring harapin niya bilang isang babaeng buntis na walang asawa. Luna anak, sabi ni Aling Nena isang gabi. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit puno ng karunungan. Napakalakas mo na. Hindi lahat ng babae ay may lakas na tulad mo na magdesisyong protektahan ang sarili niyang dugot laman. Tungkol naman sa sabi-sabi ng mga tao, hayaan mo na sila. Mapapagod din sila. Ang mahalaga, ligtas ka ngayon at ligtas din ang magiging anak mo. Tiniyak din ni Aling Nena kay Luna na hindi siya mahahanap at guguluhin ni Marco sa baryo. Poprotektahan ka namin. Ang suporta ni Aling Nena ay hindi nagtapos doon. Sinimulan niyang ipakilala muli si Luna sa buhay baryo. Inanyayahan si Luna na sumali sa mga aktibidad tulad ng pagtitipon ng mga nanay, mga pagdarasal at bayanihan sa bulwagan. Sa simula, naiilang si Luna. Pakiramdam pa rin niya ay may mga kakaibang tingin mula sa ilang mga mata. Mga mahihinang bulungan na tila tumuturo sa kanyang lumalaking tiyan. Ang ilang mga batang ina ay tumitingin sa kanya nang may matinding kuryosidad habang ang mga mas matatanda ay nagbibigay lamang ng isang nag-aalangang ngiti. Ngunit sinubukan itong baliwalain ni Luna. Pinilit niyang ngumiti, bumati at tumulong sa abot ng kanyang makakaya. Dahan-dahan, ang pagiging bukas ni Luna at ang kanyang kahandaang makisalamuha ay nagpalambot sa puso ng karamihan sa mga taga-baryo. Nakita nila si Luna hindi na bilang isang babaeng bigo sa kanyang pag-aasawa sa lungsod, kundi bilang isang matatag na tao na puno ng pakikibaka. Ang ilan sa kanyang mga dating kaibigan tulad ni Beth, ang kanyang dating kapitbahay, ay nagsimulang lumapit. Si Beth ay isang masayahing dalaga na dati madalas kasama ni Luna sa paglalaro sa bukid. Ang muling pagkikita nila ni Beth ay parang paghahanap sa isang nawawalang piraso ng kanyang sarili. Luna, ano bang nangyari sa'yo? Magkwento ka naman, sabi ni Beth isang hapon habang tinutulungan nila si Aling Nena na magbayo ng kape. Nag-alinlangan si Luna noong una. Ngunit ang init at katapatan sa mga mata ni Beth ay nagpatunaw sa kanya. Ikinuwento niya muli ang kanyang istorya sa pagkakataong ito kay Beth
na nakinig ng may buong simpatya. Hindi siya hinusgahan ni Beth, hindi siya sinisi. Niyakap lang niya ng mahigpit si Luna. Walang hiyayang Marco na yan. Bulalas ni Beth, kumikinang sa galit ang kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala, Luna. Nandito kami. Hindi ka nag-iisa. Ang suporta mula sa isang matalik na kaibigan at kay Aling Nena ay bitamina para sa kaluluwa ni Luna. Hindi lamang sila nagbigay ng emosyonal na suporta, kundi pati na rin praktikal. Tinulungan ni Aling Nena si Luna na maghanap ng sideline na hindi masyadong mabigat para sa isang buntis. Iminungkahi niya na tumulong si Luna sa kanyang gulayan o gumawa ng mga handicraft mula sa nilalang kawayan, isang bagay na sanay na si Luna mula pagkabata. Nagsimulang gugulin ni Luna ang kanyang oras sa paghahalaman, nararamdaman ang lupa sa ilalim ng kanyang mga daliri, nilalanghap ang amoy ng mga sariwang gulay. Ang trabaho ay simple, ngunit nagbigay ito sa kanya ng malalim na kapayapaan. Sa tuwing nakikita niya ang isang bagong usbong, sa tuwing nag-aanis siya ng mga gulay, nararamdaman niyang mayroon ding isang bagong buhay na tumutubo sa loob niya. Nagsimula rin siyang maglala ng maliliit na banig, mga bayong o mga palamuti sa dingding mula sa kawayan. Hindi perpekto ang kanyang mga gawa, ngunit mayroong ganda sa kanilang kasimplehan at tinulungan siya ni Aling Nena na ibenta ang mga ito sa palengke ng baryo. Ang mga sandaling ito ang naging turning point para kay Luna. Hindi na siya nahihiya sa tawag na babaeng probinsyana. Sa halip, nagsimula niyang tanggapin ang pagkakakilanlan na iyon ng may pagmamalaki. Ang probinsyana ay hindi na isang insulto, kundi isang ugat na nagpapatibay sa kanya. Sa baryo, natagpuan niya muli ang mga halaga na halos nakalimutan na niya: bayanihan, pagkakaisa, katapatan at katapatan. Sa lungsod, kailangan niyang makipagkumpitensya at madalas na magsuot ng maskara. Sa baryo, maaari siyang maging kanyang sarili. Isang tanghali, habang naglalala si Luna sa veranda ng bahay ni Aling Nena, isang paru-paro ang dumapo sa kanyang umuumbok na tiyan. Ngumiti si Luna. Hinaplos niya ang kanyang tiyan, naramdaman ang banayad na sipa mula sa kanyang lalong nagiging aktibong sanggol. Hindi ka mahihiya na mayroon kang inang probinsyana, anak, di ba? Mahinang bulong niya, tumulo ang mga luha ng kagalakan. Dito lalaki ka na may tapat na pagmamahal, na may mga tunay na halaga. Ang pagtanggap sa sarili bilang isang babaeng probinsyana ay hindi isang pagsuko sa mga insulto ni Marco, kundi ang pinakapundamental na anyo ng paghihimagsik. Ito ay isang pagkilala na mayroon siyang lakas na hindi kailanman maiintindihan ni Marco, isang lakas na nagmumula sa kasimplehan, sa ugnayan sa kalikasan at sa tapat na suporta ng komunidad. Pagtanto niyang si Marco ay tumingin lamang sa panlabas, sa label ng katayuan sa lipunan. Hindi kailanman nakita ni Marco ang lalim ng kanyang puso, ang kanyang katatagan at ang potensyal na taglay niya. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalakas si Luna. Ang kanyang katawan ay maaaring pagod dahil sa pagbubuntis at trabaho. Ngunit ang kanyang kaluluwa ay malayang lumilipad. Tumingin siya sa hinaharap. Iniisip ang kinabukasan kasama ang kanyang anak. Palalakihin niya ang batang ito ng may buong pagmamahal. Ituturo sa kanya ang mga mabubuting aral na natutunan niya sa baryo at ipapakita sa kanya na ang pagiging probinsyana ay hindi isang kahinaan, kundi isang pagkakakilanlan na maaaring ipagmalaki. Hindi na niya iniisip si Marco. Hindi na umaasa sa pagsisisi ng kanyang kasintahan. Ang kanyang isipan ngayon ay nakatuon na lamang sa isang bagay: ang maging isang malakas at nagsasariling ina. Ang mainit na yakap mula sa mga ugat ng kanyang buhay sa baryo ay nagbigay sa kanya ng bagong enerhiya. Siya ay nadapa, ngunit ngayon ay muli siyang bumangon, mas matatag kaysa dati, handa nang harapin ang isang bagong kabanata sa kanyang buhay. Ang oras ay mabilis na lumipas sa baryo ng San Isidro, kasabay ng paglaki ng tiyan ni Luna. Bawat araw ay isang paghihintay. Bawat segundo ay isang paghahanda sa isip at katawan para sa pagdating ng kanyang munting anghel. Naramdaman ni Luna ang lalong tumitinding ugnayan sa kanyang dinadala. Ang maliliit na sipa sa loob ng kanyang tiyan ay hindi na isang pabigat, kundi isang himig ng kaligayahan na walang kapantay. Ito ay isang patuloy na paalala na hindi siya nag-iisa at na ginawa niya ang pinakatamang desisyon sa kanyang buhay. Maraming natutunan si Luna sa panahon ng kanyang pagbubuntis sa baryo.
Natutunan niya ang katapatan mula sa mga tapat ng ngiti ng mga bata sa baryo na laging bumabati sa kanya at natutunan niya ang lakas mula sa kanyang sarili, mula sa kakayahan ng kanyang katawan na suportahan ang isang bagong buhay. Si Aling Nena at si Beth ang naging kanyang mga pangunahing sandigan. Lagi silang narian. Sinasamahan si Luna sa pagpapacheck up sa health center, naghahanda ng masusustansyang pagkain, at nagbibigay ng lakas ng loob sa mga sandaling pagod na si Luna. Ilang buwan na, Luna? Tanong ni Beth isang hapon habang marahang hinihimas ang tiyan ni Luna. 9 na, Beth. Malapit na, sagot ni Luna. Namumukadkad ang kanyang ngiti. May kaba? Pero mas marami ang saya. Huwag kang mag-alala, Luna. Magiging maayos ang lahat. Pag-alo ni Beth na tila nababasa ang bahagyang pagkabalisa sa mga mata ng kanyang kaibigan. At dumating na nga ang araw na iyon. Madaling araw habang ang baryo ay nababalot pa ng hamog at ang mga bituin ay nagniningning pa, naramdaman ni Luna ang unang paghilab. Sa simula ay mahina, ngunit unti-unting lumakas at naging regular. Malamig na pawis ang bumasa sa kanyang noo. Ginising niya si Aling Nena na natutulog sa kabilang silid. Agad na kumilos si Aling Nena. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng kalmado, ngunit mabilis ang kanyang mga kilos. Halika na, Luna. Punta na tayo sa kumadrona, sabi ni Aling Nena. Tinutulungan si Luna na bumangon. Si Beth na nagbabantay na rin sa bahay ni Aling Nena ay nagpanik na may halong tuwa. Pareho nilang inalalayan si Luna patungo sa bahay ng kumadrona na hindi naman kalayuan. Ang huni ng mga kuliglig na sumabay sa kanilang paglalakad ay tila iba. Para bang sinasabayan nila ang sagradong sandali na magaganap. Sa bahay ng kumadrona, nagsimula ang pakikibaka ni Luna. Isang matinding sakit ang dumaloy sa kanyang katawan. Ngunit naalala niya ang bawat insulto ni Marco, bawat salitang probinsyana na dati nagpalumpos sa kanya. Sa pagkakataong ito, ang mga salitang iyon ay hindi na siya pinabagsak kundi naging mitsa ng kanyang lakas. Kailangan kong maging malakas. Para sa anak ko, hindi ako susuko. Kinuyom niya ang kanyang mga kamao, pinipigilan ang pag-ungol. Sige pa, Luna, kaunti na lang, pag-engganyo ng kumadrona. Patuloy na hinawakan ni Aling Nena ang kamay ni Luna. Marahang pinupunasan ang kanyang noo. Kaya mo yan, anak. Tandaan mo, malakas ka. Ilang oras ang lumipas. Isang iyak ng sanggol ang bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Ang iyak na iyon ay napakalinaw, napakalakas, pumuno sa buong silid. Naramdaman ni Luna ang isang napakalaking ginhawa. Para bang lahat ng sakit, lahat ng pagdurusa ay biglang naglaho, pinalitan ng purong kaligayahan. Bumuhos ang luha sa kanyang mga pisngi. Sa pagkakataong ito, mga luha ng saya, mga luha ng kagalakan. Congratulations, Luna! Babae ang anak mo, sabi ng komadrona na may malapad ng ngiti. Inabot ang maliit at mapulang sanggol sa mga bisig ni Luna. Tinitigan ni Luna ang munting nilalang sa kanyang kandungan. Ang kanyang mukha ay maliit. Nakapikit ang mga mata. Mamula-mula ang balat isang damdamin na hindi maipaliwanag sa salita. Isang purong pag-ibig, walang kondisyon, walang hanggan. Ito ang bunga ng kanyang pakikibaka. Ang patunay na ginawa niya ang tamang desisyon. Maaaring iniwan siya ni Marco, ininsulto, ngunit binigyan siya ng Diyos ng pinakamagandang regalo. Ang batang ito ay bahagi niya, dugo't laman niya na laging makakasama niya. Hinalikan niya ng marahahan ang noo ng kanyang sanggol, naramdaman ang init na dumaloy sa kanyang buong katawan. Ang pangalan mo ay bituin, bulong ni Luna. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa munting mukha ng may buong pagmamahal, bituin. Dahil ang batang ito ang liwanag na nag-ilaw sa dilim ng kanyang buhay. Ang liwanag na gumabay sa kanya pabalik sa tamang landas. Ang pagsilang ni Bituin ang naging pinakamalaking pagbabago sa buhay ni Luna. Hindi na niya tinitingnan ang kanyang sarili bilang isang babaeng minaliit, kundi bilang isang malakas na ina. Sa tuwing pinapasuso niya si Bituin, sa tuwing tinititigan niya ang mga inosenteng mata ng kanyang sanggol, nararamdaman ni Luna ang isang alon ng walang hanggang lakas. Ang batang iyon ang kanyang dahilan para huminga, para lumaban, para mabuhay. Masayang tinanggap ng baryo ng San Isidro ang pagsilang ni Bituin. Ang mga kapitbahay ay dumalaw, nagdala ng mga pasalubong at bumati. Wala ng mga bulungan ng pag-uusisa, ang naroon na lamang
ay mga tapat na ngiti at mabubuting panalangin para kay Luna at sa kanyang anak. Nakita nila kung paanong si Luna, na dating umalis papuntang lungsod na may matatamis na pangako, ay bumalik ngayon ng may taas noo, dala ang isang napakagandang anak na babae. Ang mga araw ni Luna ngayon ay puno ng iyak at tawa ni Bituin. Natutunan niya kung paano maging isang ina, harapin ang mga gabing walang tulog, magpalit ng lampin at paliguan ang kanyang munting sanggol. Isang nakakapagod na trabaho, ngunit bawat sandali ay mahalaga. Ang pag-ibig na natatanggap niya mula kay Bituin ay ang pinakamagaling na lunas sa sakit, mas mahalaga kaysa sa lahat ng karangyaan na ibinigay ni Marco. Sa katahimikan ng gabi, habang mahimbing na natutulog si Bituin sa kanyang tabi, madalas na nagmumuni-muni si Luna. Nalampasan niya ang isang napakalaking bagyo, inaanod sa gitna ng karagatan ng kawalan ng katiyakan. Ngunit ngayon, natagpuan na niya ang kanyang daungan. Naramdaman niya ang isang kapayapaan na hindi pa niya naramdaman noon, kahit na noong kasama pa niya si Marco. Isang kapayapaan na nagmumula sa pagtanggap sa sarili, mula sa pag-ibig ng isang ina, at mula sa katapangang piliin ang tamang landas. Hindi na niya kailangan ng pagpapatunay mula sa sinuman. Si Bituin ang kanyang pinakamalaking patunay. Isang buhay na katibayan na siya ay isang mahalagang babae, isang matatag na ina. Pagkatapos ng pagsilang ni Bituin, naramdaman ni Luna ang isang nag-aalab na enerhiya sa loob niya. Hindi na siya ang marupok na babae na inaanod ng mga salita ni Marco. Siya ay isang ina, ang unang muog para sa kanyang anak, ang determinasyon na maging malaya at magbigay ng pinakamahusay para kay Bituin ang naging kanyang pangunahing motibasyon. Kailangan niyang bumangon hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para rin sa munting liwanag na nagpupuno ngayon sa kanyang mga araw. Ang buhay sa baryo ay nag-aalok ng kapayapaan, ngunit mayroon ding mga hamon sa pananalapi. Halos maubos na ang ipon ni Luna at hindi siya maaaring manatiling pabigat kay Aling Nena. Kailangan niyang maghanap buhay at kailangan niyang gawin ito mula sa baryo ng San Isidro. Pinagbawalan siya ni Marco na magtrabaho sa Maynila sa dahilan na hindi ito bagay sa kasintahan ng isang mayaman. Ngunit dito, wala nang Marco na maaaring humadlang. Nagsimulang mag-isip ng mabuti si Luna tungkol sa kanyang mga kakayahan at kasanayan. Mula pagkabata, kilala siya bilang isang masipag at malikhaing bata. Magaling siyang gumawa ng iba't ibang handicraft mula sa mga likas na materyales sa paligid ng baryo nilalang kawayan, mga gawa mula sa tuyong dahon ng saging at maging ang sining ng paggagansilyo. Si Aling Nena, na laging sumusuporta, ay nagmungkahi na subukan ni Luna na gumawa ng mga kakanin na paborito ng marami. Magaling ka ba gumawa ng puto bumbong, anak? Bakit hindi mo subukang ibenta? Mungkahi ni Aling Nena isang umaga habang pinapasuso ni Luna si Bituin. Nagniningning ang mga mata ni Luna. Ang puto bumbong ay isang resipe na minana niya mula sa kanyang yumaong ina na laging paborito ng mga kapitbahay tuwing may okasyon. Naalala niya kung paano siya madalas gawan ng kanyang ina nito noong bata pa siya. Tamang-tama ang ideya. Hindi gaanong kalaki ang puhunan. Ang mga sangkap ay madaling makuha sa baryo at maaari niya itong gawin sa bahay habang inaalagaan si Bituin. Sa kaunting puhunan na hiningi mula kay Aling Nena at sa natitirang ipon, sinimulan ni Luna ang isang maliit na negosyo. Ang simpleng kusina ni Aling Nena ay ginawang pagawaan ng puto bumbong. Maagang gumigising si Luna pagkatapos matiyak na mahimbing ang tulog ni Bituin. Mabilis niyang sinasala ang galapong, inihahanda ang kinayod na niyog at hinahalo ang adobo na may mabangong asukal na pula. Ang amoy ng pandan at kinukusang niyog ay nagsimulang pumuno sa bahay ni Aling Nena, nakakatakam. Sa simula, gumawa lang siya ng ilang takal. Tinulungan ni Beth na laging nag-aalok ng tulong. Ibinenta nila ang mga ito sa mga malapit na kapitbahay at maliliit na tindahan sa paligid ng baryo. Ang tugon ay higit pa sa inaasahan. Ang puto bumbong ni Luna ay eksaktong katulad ng ginagawa ng kanyang yumaong ina, malambot, tamang-tama ang tamis, at nakakatakam ang amoy. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa puto bumbong ni Luna, ang probinsyana. Dahan-dahan ngunit tiyak, lumago ang kanyang negosyo. Dumami ang mga order. Nagsimula siyang gumawa ng iba pang kakanin tulad ng suman, kutsinta, at pichi-pichi. Pinaunlad din niya ang kanyang paglalala ng kawayan sa mga mas kapakipakinabang na produkto tulad ng mga eco-friendly na bayong at magagandang kahon. Luna, dumadami na ang order ng mga bayong mo.
Kailangan mo na ng tulong. Tanong ni Beth isang araw. Nakikita ang tambak na mga order. Ngumiti si Luna. Pagod ngunit masaya. Oo, Beth. Kung magpapatuloy ito, hindi ko nakakayanin mag-isa. Iyon ang punto kung saan napagtanto ni Luna na hindi lamang siya nagtagumpay para sa kanyang sarili. Maaari siyang lumikha ng maliit na trabaho sa kanyang baryo. Nagsimula siyang anyayahan ang ilang mga batang ina at mga lola sa baryo na walang gaanong kita para tulungan siya pareho sa paggawa ng kakanin at sa paglalala. Tinuruan niya sila, ibinahagi ang kanyang kaalaman at binayaran sila ng disenteng sahod. Ang kakanin ni Luna at likas na gawa ang mga pangalan na ibinigay niya sa kanyang negosyo bilang paalala sa kanyang anak ay lalong nakilala hindi lamang sa baryo ng San Isidro kundi pati na rin sa kalapit na bayan. Nagsimulang dumating ang mga order mula sa labas ng baryo, mula sa mga restaurant, at maging sa mga cafe na gustong maghain ng mga tradisyonal na merienda. Nagsimula pa siyang gamitin ang social media na dati niyang iniiwasan dahil kay Marco para ipromote ang kanyang mga produkto sa tulong ng anak ni Aling Nena na mas maalam sa teknolohiya. Ang mga larawan ng magagandang kakanin at kakaibang mga bayong ay nakakuha ng pansin ng maraming tao. Hindi na nahihiya si Luna sa tawag na probinsyana. Sa halip, ginawa niya itong motibasyon. Ang pagiging probinsyana ay hindi nangangahulugang mahina, mahirap o walang magawa. Siya ang buhay na patunay na ang isang babaeng probinsyana ay maaari ring maging matagumpay, nagsasarili at maging inspirasyon pa sa iba. Ang kanyang lakas at pagkamalikhain ay nagmula sa kanyang malalim na mga ugat mula sa mga halaga ng kasimplehan at kasipagan na natutunan niya sa baryo. Ang bawat kita na kanyang natatanggap, malaking bahagi ay inilalaan niya para sa mga pangangailangan ni Bituin at ang iba ay para sa pagpapaunlad ng kanyang negosyo. Hindi na siya umaasa sa sinuman. Kaya na niyang bilhin ang mga pangangailangan ni Bituin, magbayad para sa kanyang pag-aaral sa hinaharap at maging ipaayos ang lumang bahay ng kanyang mga magulang na tinitirahan ngayon ng kanyang kapatid. Isang araw, isang lokal na mamamahayag ang dumating sa baryo. Interesado sa kwento ng tagumpay ng kakanin ni Luna, kinapanayam si Luna. Ang kanyang kwento ay inilathala sa lokal na pahayagan. Ikinuwento niya ang kanyang paglalakbay ng may buong sigla. Nang hindi binabanggit si Marco o ang mapait na nakaraan, nakatuon lamang siya sa kung paano siya bumangon mula sa pagkakadapa at natagpuan ang kanyang lakas sa baryo. Ano po ang pinakamalaking motibasyon ninyo, Ma'am Luna? Tanong ng mamamahayag. Ngumiti si Luna. Tinitingnan si Bituin. Nakarga ni Aling Nena. Ang anak ko, siya ang lahat sa akin. At gusto kong patunayan na mula sa kasimplehan, maaari tayong lumikha ng isang bagay na pambihira. Ang kwento ni Luna ay naging usap-usapan sa baryo. Naging inspirasyon siya, isang huwaran para sa maraming kababaihan na maaaring dumaranas ng katulad na paghihirap. Nakita nila si Luna, hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang mandirigma. Siya ay isang bayani para sa kanyang sarili at para na rin sa kanyang baryo. Nalampasan niya ang anumang pagmamaliit na sinubukan ni Marco na ibato sa kanya. 3 taon ang lumipas mula nang iwan ni Luna ang Maynila at muling buuin ang kanyang buhay sa baryo ng San Isidro. Si Bituin, ang kanyang anak, ay 3 taong gulang na ngayon, lumalaki bilang isang masayahin at matalinong bata. Namana ang tapat ng ngiti ni Luna at isang hindi maikakailang talino, ang negosyo ni Luna, ang kakanin ni Luna at likas na gawa ay hindi lamang nakaligtas kundi lumago ng husto. Nagbukas si Luna ng isang maliit na tindahan sa palengke ng baryo at pumasok pa sa online selling na mabilis na lumago dahil sa tulong ng isang kabataan sa baryo na magaling sa teknolohiya. Napatunayan niyang ang babaeng probinsyana na inakusa ni Marco ay mas matagumpay pa kaysa sa inaakala ng lalaking iyon. Ang buhay ni Luna ngayon ay puno ng tunay na kapayapaan at kaligayahan na hindi niya kailanman natagpuan sa gintong hawla ni Marco. Napapaligiran siya ng mga taong tapat na nagmamahal sa kanya si Aling Nena, na itinuturing siyang parang tunay na anak, si Beth na nanatiling tapat na kaibigan at kanang kamay sa negosyo, at ang mga taga-baryo na ngayon ay tumitingin sa kanya ng may paggalang at paghanga. Ang kanyang kwento ay madalas na ikinukwento, nagiging inspirasyon para sa maraming kababaihan sa baryo. Isang tanghali, ang tahimik na gawain ni Luna ay biglang nagambala.
Abala siya sa pag-aayos ng mga kakanin sa estante ng kanyang tindahan nang isang makintab na itim na kotse ang huminto sa harap ng palengke. Isang marangyang kotse na napakapamilyar, na dati madalas sumundo sa kanya sa unit ni Marco. Kinabahan si Luna. Naramdaman ang isang kakaibang kutob na matagal na niyang hindi naramdaman. Bumukas ang pinto ng kotse at mula roon ay lumabas ang isang hindi estrangherong lalaki si Marco. Medyo iba ang itsura ni Marco. May mga kunot na sa gilid ng kanyang mga mata at ang kanyang ekspresyon ay hindi na kasing arogante ng dati. Kahit na nagpapakita pa rin ang ira ng isang tagalungsod, nakasuot siya ng isang maayos na polo, tila nasa isang business trip. Pinagmasdan niya ang paligid ng palengke na para bang may hinahanap. Nang mapunta ang kanyang tingin sa tindahan ni Luna, huminto siya. Nakita niya si Luna na nag-aasikaso ng isang mamimili. Pagkatapos, napunta ang kanyang tingin sa karatula ng tindahan na malinaw na nakasulat kakanin ni Luna. At sa tabi nito, isang logo ng nilalang kawayan na may pangalang Likas na Gawa. Nagbago ang mukha ni Marco. Mula sa formal na ekspresyon, naging gulat pagkatapos ay hindi makapaniwala. At sa huli, isang bahid ng pagsisisi. Nakita niya si Luna na ngayon ay nakatayo ng may taas noo. Ang ngiti sa kanyang labi ay tapat at nagpapakita ng isang aura ng kapanahunan at lakas na hindi pa niya nakita dati. Hindi na yumuyuko si Luna. Hindi na nagtatago. Mas lalo siyang gumanda hindi dahil sa mamahaling pampaganda, kundi dahil sa liwanag ng tunay na kaligayahan na nanggagaling sa loob niya. Si Bituin na naglalaro sa isang sulok ng tindahan ay biglang tumakbo papalapit kay Luna. "Inay, tingnan mo ang drawing ko." "Tapos na," masayang sabi ni Bituin. Ipinapakita ang isang papel na may mga guhit ng Crayola. Tinitigan ni Marco si Bituin. Ang malalaking bilugang mata, ang maliit na ngiti, may bahagyang pagkakahawig sa kanya. Ngunit mas dominante ang kay Luna. Para siyang tinamaan ng kidlat, ang batang iyon. Iyon si Bituin, ang anak na dati niyang kinamuhian, na pinilit niyang ipalaglag. Ngayon ay nakatayo sa harap niya. Totoo at napaka-cute. Yumuko si Luna, hinaplos ang ulo ni Bituin. Pagkatapos ay tumingala. Nagtama ang kanilang mga mata. Wala nang takot, wala nang galit. Tanging isang malamig na katahimikan. Lumapit si Marco, nag-aalangan. Si Beth na nagbibilang ng pera sa cashier ay agad na tumayo, handang protektahan si Luna. Luna. Halos pabulong na sabi ni Marco, hindi makapaniwala. Ikaw ba yan? Dahan-dahang tumango si Luna. Oo, Marco. Ako nga. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Tiningnan ni Marco ang paligid ng tindahan ni Luna na puno ng mga customer. Ito ang tindahan mo. At ang batang iyon. Siya, siya, siya. Si Bituin. Oo. Ito ang negosyo ko at ito ang anak ko. Sagot ni Luna. Inilapit si Bituin at niyakap. Tila gusto niyang ipagdiinan na si Bituin ay kanya, bunga ng kanyang sariling pagsisikap. Nagkaroon ng isang awkward na katahimikan. Mukhang dayuhan si Marco sa gitna ng masayang palengke. Hindi niya inaasahan na makikita si Luna ng ganito. Inakala niyang babalik si Luna na may malungkot na mukha, nabubuhay sa kahirapan. Marahil ay nagsisisi sa kanyang desisyon, ngunit ang Luna sa harap niya ay kabaligtaran. Siya ay matagumpay, masaya, at nagpapakita ng isang aura na hindi kayang sirain ni Marco. Hindi ko akalain na makakarating ka sa ganito, sabi ni Marco. May bahid ng paghanga o marahil pagsisisi sa kanyang tono. Hindi sumagot si Luna. Tinitigan niya lang si Marco, naghihintay kung ano pa ang lalabas sa bibig ng lalaki. Hindi siya naghahanap ng paghihiganti. Hindi nagnanais ng isang huling paghingi ng tawad. Gusto niya lang ipagdiinan na nalampasan na niya ang lahat ng masamang inaasahan ni Marco. Humihingi ako ng tawad, sa wakas ay sabi ni Marco, mahina ang boses. Tila nahirapan siyang sabihin ang mga salitang iyon. Naging tanga ako. Masyado kong inuna ang ego at reputasyon ko. Tinitigan niya si Bituin. Pagkatapos ay muling tumingin kay Luna. Nagbago ka. Nagbago ka ng husto, Luna. Ngumiti si Luna ng manipis. Isang ngiti hindi dahil sa saya kundi dahil sa katiyakan. Nagbago nga ako, Marco. Dati,
Ako ang tanga na sobrang nagmahal sa'yo hanggang sa nakalimutan ko ang sarili kong dignidad. Ngayon, alam kong mas mahalaga ako kaysa sa mga panlalait mo. Niyakap niya ng mas mahigpit si Bituin. At ang batang ito, siya ang patunay na ginawa ko ang tamang desisyon. Siya ang aking lakas. May gusto pang sabihin si Marco. Marahil humingi ng pangalawang pagkakataon. Marahil ipaliwanag na ang buhay niya ay hindi kasing ganda ng inaakala matapos umalis si Luna. Marahil gusto niyang maramdaman ang init mula sa anak na dati niyang tinanggihan, ngunit pinutol siya ni Luna. Wala akong hinahanap mula sa iyo, Marco. Hindi ko kailangan ang pagsisisi mo o ang paghingi mo ng tawad. Gusto ko lang malaman mo, natagpuan ko na ang tunay kong kaligayahan malayo sa'yo. At hinding-hindi na ako babalik sa buhay na puno ng pagkukunwari. Itinakda ni Luna ang kanyang hangganan ng may kalmado ngunit matatag na tono. Walang nag-aalab na galit. Tanging isang matibay na tiwala sa sarili. Masaya na ako. Masaya na rin ang anak ko at hindi ka namin kailangan. Natahimik si Marco. Nakita niya ang katatagan sa mga mata ni Luna at alam niyang sira na ang tulay sa pagitan nila. Nawala na sa kanya ang lahat. Hindi lamang isang kasintahan kundi pati na rin ang pagkakataong magkaroon ng isang tapat na pamilya. Tinitigan niya si Bituin sa huling pagkakataon. Isang tingin na puno ng pagsisisi. Nang walang imik, tumalikod si Marco. Naglakad pabalik sa kanyang marangyang kotse at umalis. Iniwan si Luna sa gitna ng palengke, na ngayon ay tila mas mainit at mas palakaibigan. Tinitigan ni Luna ang likod ni Marco, na naglalaho sa di kalayuan. Wala ni katiting na sakit. Tanging ginhawa. Ang anino ng nakaraan na sumubok na gambalain ang kanyang kapayapaan, ay hinarap na niya at hinayaang lumipas. Niyakap niya si Bituin. Hinalikan ang tuktok ng ulo ng kanyang anak. Ayos lang tayo, anak, bulong niya. Ang liwanag ng kanyang hinaharap ay malinaw na nakikita sa mukha ni Bituin, sa kanyang maliit na tindahan, at sa bawat sulok ng baryo ng San Isidro na naging piping saksi sa kanyang muling pagbangon. Ang hindi inaasahang pagkikita nila ni Marco sa palengke ay naging isang uri ng pagsasara sa lumang kabanata ng buhay ni Luna. Wala nang natitirang sakit, wala nang anino ng nakaraan na bumabagabag, nakakilos na siya. Malayo na sa anino ni Marco at sa lahat ng lason nito. Ngayon, ang buong focus ni Luna ay nasa kanyang kinabukasan ang kinabukasan ni Bituin at ang kinabukasan ng baryo ng San Isidro. 3 taon matapos siyang makita ni Marco, si Luna ay tunay na naging isang matatag na babae. Ang kakanin ni Luna at likas na gawa ay hindi na lamang maliliit na negosyo. Naging matatag na micro-enterprises ang mga ito at nagsimula ng makilala sa labas ng lalawigan. Ang tindahan sa palengke ay pinalaki na may karagdagang maliit na kainan para sa mga bisita. Ang amoy ng mga tradisyonal na kakanin at mainit na kape ay laging pumupuno sa lugar, umaakit ng mga customer mula sa iba't ibang lugar. Hindi lamang siya nagtagumpay para sa kanyang sarili. Pinanghawakan niya ang kanyang prinsipyo na ang tagumpay ay dapat ibahagi. Ang bilang ng mga ina at lola na nagtatrabaho sa ilalim niya ay patuloy na dumarami. Tinuruan sila ng mga kasanayan sa paggawa ng kakanin, paglalala, at maging sa simpleng pamamahala ng pera. Madalas na nagdaraos si Luna ng libreng pagsasanay para sa mga kababaihan sa baryo. Tinuturuan sila kung paano magsimula ng negosyo gamit ang mga likas na yaman at kasanayan na taglay nila. Ang kanyang kwento mula sa isang pinabagsak na babaeng probinsyana hanggang sa isang matagumpay na negosyante ay isang buhay na patunay na ang limitasyon ay hindi dapat maging hadlang. Napakagaling talaga ni Luna, no? Dati nagbebenta lang siya ng kakanin mula sa bahay ni Aling Nena. Ngayon may sarili na siyang tindahan, bulong ng isang ina habang tumutulong sa paglalala ng mga bayong. Oo nga, hindi pa siya madamot sa kaalaman. Lahat tayo nagkaroon na ng sariling kita ngayon. Sagot ng isa pa. Nagniningning ang mga mata sa pasasalamat. Aktibo rin si Luna sa mga gawaing panlipunan sa baryo. Isa siya sa mga nagpasimula ng programa ng community garden. Inaanyayahan ang mga residente na magtanim ng mga organikong gulay sa mga bakanteng lote para sa malusog na pagkain. Nag-donate siya ng bahagi ng kita ng kanyang negosyo para sa pagsasaayos ng bulwagan at pagpapabuti ng mga pasilidad ng health center. Laging napapangiti si Aling Nena sa pagmamalaki tuwing nakikita ang malaking pagbabago kay Luna. Talagang may potensyal ka, anak. Sabi ni Aling Nena isang dapit hapon habang nakaupo sila sa beranda.
Pinagmamasdan si Bituin na masayang naglalaro. Dati naawa ako sa'yo, pero ngayon sobrang ipinagmamalaki kita. Hinawakan ni Luna ang kamay ni Aling Nena. Lahat po ito ay dahil sa inyo. Kayo po ang hindi nangiwan sa akin. Lumaki si Bituin bilang isang matalino, masigla at mapagmahal na bata. Siya ay isang kopya ni Luna na may maningning na mga mata na nagpapakita ng katapatan. Laging naglalaan si Luna ng oras para kay Bituin. Isinasama siya sa paglalaro sa bukid, binabasahan ng mga kwento bago matulog at tinuturuan tungkol sa kabutihan at katapatan. Si Bituin ang dahilan kung bakit gumigising si Luna tuwing umaga na may ngiti at ang dahilan kung bakit siya nagsisikap araw-araw. Ang presensya ni Bituin ay isang patuloy na paalala na ang tunay na pag-ibig at kaligayahan ay hindi nagmumula sa material na bagay o katayuan sa lipunan, kundi sa isang walang kondisyong ugnayan. May ilang mga lalaki na sumubok na manligaw kay Luna na bighani sa kanyang katatagan at kagandahan. Ngunit hindi nagmamadali si Luna. Ang sugat ng nakaraan ay gumaling na, ngunit mas naging matalino siya sa pagpili. Ang kanyang prioridad ay si Bituin at ang kanyang kalayaan. Kung mayroon mang tamang lalaki sa hinaharap, dapat ay isang lalaking tatanggapin siya kung sino siya, na hindi kailanman siya mamaliitin at kayang mahalin si Bituin ng buong puso. Sa isang piyesta sa baryo, inanyayahan si Luna na magbigay ng isang talumpati. Suot ang isang simpleng barot saya na gawa sa lokal na habi at may tapat na ngiti. Tumayo si Luna sa entablado. Sa harap niya, daan-daang mga mata ang nakatitig sa kanya. Si Bituin ay nakaupo sa harap na hilera kasama si Aling Nena, tinitingnan ang kanyang ina ng may paghanga. Dati, naramdaman kong wasak ako, sabi ni Luna. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng lakas. Naramdaman kong wala akong halaga dahil lamang sa label na probinsyana na ikinabit sa akin. Akala ko noon ang kaligayahan ay nagmumula sa pagkilala ng ibang tao, sa karangyaan, sa katayuan. Huminto si Luna sandali. Hinayaang tumagos ang kanyang mga salita. Ngunit natagpuan ko na ang tunay na kaligayahan ay hindi nagmumula sa pagpapatunay ng ibang tao, lalo na mula sa mga taong nagmamaliit sa atin. Ang tunay na kaligayahan ay nagmumula sa lakas ng sarili, sa walang kondisyong pag-ibig na ibinibigay at tinatanggap natin, at sa pagtanggap sa kung sino talaga tayo. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw sa bulwagan. Ang mga salita ni Luna ay tumagos sa puso ng maraming tao, lalo na sa mga kababaihan na maaaring nakaranas ng katulad na sitwasyon. Hindi na siya ang marupok na babaeng probinsyana na dating itinapon ng kanyang kasintahan. Siya ay isang matatag na babae, isang matapang na mandirigma, isang mapagmahal na ina, at isang inspirasyon sa kanyang komunidad. Natagpuan niya ang kanyang lugar hindi sa maningning na lungsod na puno ng pagkukunwari, kundi sa mga ugat ng kanyang sinilangan, kung saan siya ay malayang lumago at maging makabuluhan. Ang kwento ni Luna, ang matatag na babaeng probinsyana, ay patuloy na mabubuhay. Naging isang maliit na alamat siya sa baryo ng San Isidro. Isang patunay na ang kabiguan ay hindi nangangahulugang katapusan. Maaari itong maging simula ng isang paglalakbay tungo sa pagtuklas sa sarili, kalayaan, at isang kaligayahan na mas malalim at walang hanggan. Napatunayan niyang ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa kung gaano kataas ang posisyon ng isang tao sa mata ng mundo, kundi sa kung gaano katatag ang isang tao na bumangon matapos madapa at kung gaano katapat siyang magmahal sa kanyang sarili at sa mga tao sa kanyang paligid. Ang kanyang kuwento ay isang testamento sa kapangyarihan ng pag-ibig ng isang ina at sa di masisirang diwa ng isang babaeng Filipino.